Nako, eto na po mga kabayan, matinding pasabog ni BP Sara. Nako, eto na. Matindi to, BP Sara, may malawakang pasabog sa lahat. Junior Kukak at Sandro Marcos, supalpal dito. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga aray ko. Eto rin pasabog ni ex-congressman Kiko Barsaga. Ayan mga kabayan, sabi po dito, sino daw, sino yung senador na may iskandal sa Viva Max? At saan mapapanood? Ayan po mga kabayan. Sino kaya ito mga karugbi natin ito kaya yung mga maiingay na senador mga kabayan? Grabe Congressman Kiko Barsaga, send the link daw, sabi ng ating mga kababayan. Tingnan niya na. Mayroon pala kayong mga iskandal. Ayan mapapanood na sa lahat ng mga nasindan ng link mga kababayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan sa isang senador na mayroon palang iskandal sa isang Viva Max. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, tanong kay Father Flavi. Aray ko. Sabi po ni JD Cuevas, may R sa first name at may F sa last name. Sabi naman po dito ni Alvin Pangan, Benda Buto. Saan po mapapanood? Sabi po ni Tatas Topacio, Aplasio. Ayan mga kabayan, Sherwin, sabi ni Sherwin baka yung mahilig magbendalo. Pati tuloy yung kalawit, nakalawit, nakabend na rin. Ayan mga kabayan. Anyway, gusto ko lang pong i-share yan mga kabayan kasi, di ba, grabe po sila kung makatira sa atin ex-marines. Tinatawag nilang kargador, tinatawag nilang basorero, kung ano-ano lang po ang kanilang tinatawag. Pero sila pala, ano bang pwede nating itawag dito? Manyakol. Ayan mga kababayan. Just comment down below mga karubin natin. At eto, pasadahan din po natin tong si Lacson mga kababayan. Sabi po dito ni Senator Ping, ang palakpakan at hiyawan kay Gatchalian ay simbolo na nakatanggap na siya ng publiko. Aray ko po. Yan lang ba ang basihan mga kababayan? Alam mo, teka lang lahat ng nangyayari, if someone or like a politician visit certain place, may na yan may nakaumang ng audience impact diyan di ba? Kayo pumunta kayo dito at pagdating ni Poncio Pilato, magpalakpakan tayong lahat para maraming ayuda ang makuha natin. Alright? As simple as that. Senator Ping, napakatagal mo na sa politiko. Napakatagal mo ng politiko. Huwag mo naman lukuhin yung taong bayan na dahil lang sa palakpakan ay tanggap ng isang politiko. Because we all know, na bago pa kayo dumating sa isang lugar, may nakaabang na dyan na mga audience para magpalakpak sa inyo. Diba? May mga organizer yan na nag-organize para palakpakan kayo. And maybe some of them ay hindi bukal sa kanilang loob yung ginagawang pagpalakpak sa inyo. Nakikipalakpak na lang din. Ay ako, na-experience ko po yan. Nakipalakpak na lang ako dahil sa ayuda. Sa hirap ng buhay, naayudahan din tayo Pero grabing palakpak ang inabot mga kababayan para lang makakuha ng ayuda. Ay nako. Kaya wag mo kaming pinaglulukuping Dahil daw sa palakpakan ay tanggap na yung ayuda. Maaring tanggap na yung ayuda pero si Gatchalian hindi pa. Ano ba yan?
Sabi po ng ating mga kababayan, sabi po ni Vincent, boss, 10% lang po ng audience impact sa criteria. 90% po ang constitutionality. Ayan mga kababayan ha. Correct ha. Sabi po dito ni Raimundo. Ayan na. Sabi po ni Raimundo, Senator Ping Gabaray Amo. Ha? Okay. Sabi pa po dito ni Shaya, crush ata niya si Win. Aray ko po mga kababayan. Magbutuhan tayo now. Panigurado laglag siya. O nga, snap election. Gusto nyo? Total, gumagastos din naman tayo sa election eh. Election nga ni sa distrito ni Kiko Barisaga, mga kababayan, gagastos ng 191 million ang COMELEC. Diba? Bakit hindi lang tayo mag-election ulit sa mga senador? Kung yan ang gusto nyo. Diba? Kung ipipilit nyo, bakit hindi na lang tayo mag-election? Diyan sa Senado. Ay nako. Ngayon na tayo mag-snap election diyan sa Senate, mga kababayan. National, diba? Gumastos tayo. Kung kinakailangan, diba? Doon nga sa, tinanggal nila si Kiko Barsaga tapos mag-election. 191 million ang gagastusin. Pera ng bayan. Nako po. Anyway. Ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto. Ito pa Ito gusto kong bigyan ng reaksyon, mga kababayan. Sabi niya po dito, itong si Heidi Mendoza. Katatapos lang kasi ng Independence Day. Ayan. Sabi po dito ni Heidi, Dear DDS, Independence Day na. Tapos na po. Palayain nyo na ang mga sarili nyo sa maling paghanga at maling paniniwala. Ayan, mga kababayan. Pang-ilang na ba ito? Independence Day ha? Mukhang mas marami ka pang pinagdaan ng Independence Day kaysa po sa amin. Hanggang ngayon, ito, babalik ko sa iyo ha. Napakarami ng Independence Day ang dumaan. Pero ikaw, Heidi Mendoza, hanggang ngayon, nasa panig ka pa rin ng kaliwa. Diba? Nandyan ka pa rin, di ba? Kung baga. Buti nga kami, independence na pero naniniwala pa rin kami sa tama. Ipinaglalaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Kayo independence Day, para kayong mga tulisan, di ba? Para kayong mga mang-aapi, di ba? Bakit hindi kayo bakit hindi niyo tanggapin na ganito talaga ang demokrasya? Mayroon kagaya ninyo at mayroon kagaya namin, no? Wag nang magsiraan kasi this is democracy, no? Demokrasya po ang tawag dito. Kung hindi mo po naiintindihan at gusto mo kaming patahimikin, at gusto mo kaming pumanig sa inyo, magpakita po kayo ng totoong kabutihan, malasakit, magandang pamumuno. Kailangan with evidence, di ba? Mahirap naman kung sasabihin mo, mabuti kaming tao, may malasakit kami at kami po ay gumagawa ng tama. Madaling sabihin lang po yan, mga kababayan, pero mahirap pong gawin yan. Right? Samantala, last po nating pag-uusapan bago po natin i-play yung video, mga kababayan. Ito pong naging pahayag ni Walter Manalansan. Isa po sa Brave 18X Marine, mga kababayan. Ito tatawagin pa rin po natin silang ex-marine. Alangan naman tawagin natin tong ex-pilot, ex-doktor. Hindi naman po itong mga doktor. Sila po ay mga sundalo. Kung sila po ay hindi nire-recognize ng ng institusyon ng Marines, di ba? Kasalanan na po nila 'yan. Di ba? Pero tayong mga Pilipino, alangan naman tawagin natin tong ex-president. Hindi naman to presidente, Marine po sila. Di ba? Sabi po dito ni Walter Manalansan, ang gusto lang po namin ay isiwalat ang katotohanan na nangyaring pagnanakaw. Sa pondo ng ating bayan. Kung hindi pa po kami lumabas
tuloy-tuloy pa itong ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po kami aatras sa laban na ito dahil ang sinasabi namin ay totoo. Alright? Palakpakan po natin. No. So kahit anong mangyari, may mga lalabas pa. May mga lalabas pa. Hindi lang po 18. May 14 at 7 pang lalabas na dating mga empleyado ni Saldico, mga kaubayan. Kaya nga, ay nako, dapat talaga imbestigahan ito, mga kaubayan. No? Kaso si Erwin Tulfo, ang iimbestigahan yung lindol. Iimbestigahan niya daw sa Blue Ribbon yung lindol ng sa Mindanao. Ay nako, mukhang madadivert na, mga kaubayan, yung kanilang issue, no? Itong issue ito. Pero don't worry, mga kaubayan, kasi pagpapatuloy naman siguro ni Senator Dante Marcoleta ang kanyang investigasyon patungkol po dito, mga kaubayan. Alright? At eto nga, marami po sa ating mga kaubayan ang natuwa, humanga dito kay Walter. Sabi po dito ni Benedicta Ibanez, tama sir, ipaglaban ang katotohanan. Sabi po ni Aaron, ang pagsisiwalat ay ang sinisiwalat nyo ay puro kasinungalingan. Puro 20. Isipin nyo, mga anak nyo pagdating ng araw sa mga ginagawa nyo. Mas matutuwa pa nga yung anak nila, mga kaubayan, sa ginagawa nila. Bakit? Naninindigan po sila sa katotohanan at ipinaglalaban ang Pilipinas, di ba? Anyway, sabi pa po dito ni Maribao, ayan, sabi niya po dito, tama yan sir, I salute you. Para makulong na ang magnanakaw, laki pa ng sahod, di pa na kontento. Ayan, mga kaubayan. Ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ito, pakinggan po ninyo ha. Pakinggan ninyo ang banat niya dito kay BBM. Ang mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. BBM, malasindikato sa pagnanakaw, sabi ni BP Sara. Naku po! Aray ko! ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng Correct. bawat Pilipino. Kasi, sa totoo lang, no? Baka baliwala lang sa inyo, mga loyalista at mga dilawan. Pero, kasi tahimik itong mga dilawan ngayon at mga loyalista. Tahimik sila dito sa flood control. Tahimik sila, mga kaubayan, kasi nakikinabang siguro mga hinayupak na ito sa pera ng bayan. Isa lang naman yan tahimik ka dahil nakikinabang ka. Or ikaw ay maingay dahil sumusuporta ka sa katotohanan. Diba? Ganun lang yun, mga kaubayan. Control. Pero ang ingay nila sa impeachment, tahimik sila sa flood control kasi halik na sila sa puwet ni BBM Kasi alam nila, Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano wala ang Pangulo ay malasindikato sa pagnanakaw. BBM, malasindikato sa pagnanakaw, sabi ni BP Sara. Naku po! Mga dilawan na mga official, mahihirap nating kababayan. Sobrang sakit ito. Tingnan nyo, may mga nakikita akong mga vlog. Merong doon na isang nanay, nanganak ng isang sanggol na walang gatas, walang baksin, wala siyang basic na mga gamot para sa mga bata. Sabi ko nga, kawawa talaga. Hindi ba talaga ito natutukan ng gobyerno? Tapos wala pa silang ilaw, walang tubig. Yung asawa niya mag-iigib pa ng tubig sa malayo, sa river doon. Grabe, kawawa talaga. Tapos ito, yung mga magnanakaw na mga government officials, sitting pretty, no? Ganyan po ang administrasyong Marcos.
Hindi natin mabiblame ang administrasyong Marcos kasi po ganyan na sila. Baliwala lang sa kanila. Kahit anong banat natin dito, no? Itong gobyernong Marcos, ganyan na talaga sila. Walang naitulong. Nikki, Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara? Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ng anumang panawagan para sa isang people power. Paano malalaman ni VP Sara puro kasinungalingan yung puro gawa-gawa lang nila. No, kasi natatakot nga sila na diba, matuloy yung hearing sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Kaya sila mga kaubayan lahat gagawin na. Okay? Gagawin na po nila ang lahat. Wag lang matuloy yung investigasyon. Kasi patay sila dawit Diba? Patay sila. Nadadawit dyan mga kaubayan. Kaya wag na po tayong maglokohan dito mga karibin natin. No? Itong mga sinasabi nila threat sa Malacanang, ay sa Senado, no? Yung pagka-hack ng website nila. I think, this is my personal opinion, I think it is, parang planado po ang lahat mga kaubayan. No? Plinano po nila ang lahat para hindi matuloy ang totoong investigasyon dyan sa flood control na yan. Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.